Okay, so pagbati po ng kapayapaan sa ating lahat at assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. So nandito po tayo ngayon sa Valenzuela mga kamaster. Okay, so wag na po tayo magpatumpik-tumpik pa, diretsahan na po tayo. Ang problema po ng refrigerator na ito ay hindi masyadong lumalamig. So nire-process po ng ating kababayan na technician. Nakapag-reprocess na. Then, after ma-reprocess, patay-sindi ang compressor. Tapos, 3 blinks di umano ang lumalabas ditong error. So, on natin ha. Yan. Tingnan natin dito. Yan o. 1, 2, 3. 1, 2, 3. So, diretso ulit tayo. Kapag kaganyan, pag 3 blinks, unang-unang problema po niyan ay yung thermostat sensor. Bakit nagkaroon ng 3 blinks mga kamaster after ma-reprocess? Kasi nga po, base sa ating minamahal na customer, napalitan di umano ito ng sensor. Okay. So kapag napalitan ng sensor, syempre, maaaring maliho yung sensor value na ipinalit ng ating mga minamahal na technician. So tingnan po natin dito sa loob. Yan. Okay. Bago ho tayo magpalit ng sensor, kailangan siguraduhin natin na sira nga yung sensor na pagpapalitan natin. Ito po. So ito ho yung wire ng sensor, mga kamaster ha. Yan o, yan. So nag-DIY na rin si sir kasi nga hindi na malaman ni sir kung talagang problema ng kanyang refrigerator. So ibabalik po muna natin to mga kamaster no, para malaman natin kung bakit nagti-3 blinks. Pero ang problema po niyan ay itong thermostat sensor. Pero off muna natin, then kuhanan natin ang actual na yan na value ng sensor, yung thermostat sensor na yon. Yan, meron pa ha. Yan o. 1, 2, 3. Yan, off na natin. Tapos, kuhanan po natin ito ng value. Okay? Kasi yung tester natin. Ay, nandun pala sa loob. Yan. Ito tayo sa loob. Pabalik-balik si Kamaster. Yan. Okay. Bahala ka sa buhay mo. Ginusto mo yan. So, ayun mga Kamaster, no? Tinanggal ho muna natin itong thermostat sensor na ipinalit ng ating kababayan. Ito po yun ha. Yan, no? Ito po yung bagong ipinalit na thermostat sensor. Ayun, no? Tingnan po natin kung ano yung value nito. Okay? Yan. Tingnan natin. Okay. Ayun. Tingnan natin. Yan o. Ito yung value niya, 1.6 kilo ohms. Oh, no! So mali po. Mali po yung mali po yung thermostat sensor na naipalit. Hindi naman po sira yung sensor na ito kasi pang ibang refrigerator po ito. So ang pagkakamali lang po, ibang value ng sensor yung naipalit. So ay mga kamaster, no, pinalitan na po natin, ibinalik po natin yung dati niyang sensor na 10 kilo ohms, okay, 9 to 10 kilo ohms. So masyado po kasing sagad yung pagkakalagay, no, ng ating kababayan na technician. Pinutol ho yung yung socket, tinanggal yung yan socket oh. Oh no. So ibinalik ko muna natin yung yung original sensor kasi ito pong sensor na inilagay ng kababayan natin ay 1.7 kilo ohms. Hindi po talaga uubra. Mamamatay po talaga ang compressor nito. So since nakalagay na ho ito, antayin po natin na umandar ang compressor. Okay. So ayun mga kamaster, no, nung naibalik na ho natin yung original na sensor ng unit na ito, ay umandar na ho yung ating compressor at nawala na rin ho yung kanyang tawag dito yung error na tribling. So paalala dun sa mga kababayan natin technician, uulitin ko ha, wag po tayong maglalagay ng sensor na hindi naman akma doon sa original na value ng sensor ng refrigerator natin. Kasi nga po talaga mamamatay po ang ating compressor. Magpapatay-sindi po iyan mga kamaster. Okay, so ito po ay na-reprocess na rin ng ating kababayan na technician ha. Paalala lang ho. Tayo po ay, kaya po tayo nandito para mabigyan din ng kasagutan, yung katanungan ng ating minamahal na customer na bakit namamatay ang compressor. Kasi nga po, mali po yung sensor na inilagay ng ating kababayan na technician ha. Paalala lang po, 1.7 po yung inilagay na value ng ating minamahal na technician. Paalala lamang po paalala lamang para hindi po tayo nakakasira ng refrigerator ng ating mga minamahal na customer. Kung ang value niyan ay 9.9 to 10 kilo ohms, dapat nandun lang po tayo. Kapag bumaba siya ng 9, di may problema. Pero kung halimbawa nagbabakasakali lang tayo na baka sira ang sensor, tapos papalitan po natin ng hindi naman match na value, magkakaproblema po talaga ang ating compressor. Mamamatay, patay-sindi po yan mga
mga kamaster pagka ganyan ha. Yan. So tingnan ho natin doon sa loob. Ayan o. So gumagana na ho yung ating evaporator fan. Then puntahan naman natin dito sa baba. Check natin sa baba. Yun. Ayan. So si Sir na rin ho nagdi-DIY dito ha. Paalala lang mga kamaster. Nagbabakasakali si Sir na umayos yung kanyang refrigerator. Ito nga po yung ano ha, yung sensor na ipinalit ng ating kababayan ha. Mali po ito. 1.7 kilo ohms po yung ipinalit. So pagka ganyan po, magiging on and off po, intermittent function po yung ating compressor. Okay? So ibinalik ho natin yung dati niyang sensor. Ito po. Ang problema lamang ho nito ay talaga masyadong sagad yung pagkakatanggal. Okay na mga kamaster ha, sana nakatulong itong munting video na ating ibinahagi sa ating mga kababayan technician na bakit namamatay ang compressor tapos may triblings. Ang problema po nun ay thermostat sensor. Napalitan po, nalagyan po ito ng hindi match na sensor value sa ating system mga kamaster. Okay, punta ulit tayo doon. Dapat po ay 9 to 10 kilo ohms po yung value ng sensor na ating ilalagay sa refrigerator na ito mga kamaster para hindi po namamatay yung compressor. Meron po tayo nakukuhang 0.3 amperes. So pagka ganyan mga kamaster na 0.3 amperes, maaaring mababa din po yung refrigerant charge sa system. So kukuhanan po muna natin siya ng pressure. Okay? Okay, so nalagyan na po natin ng gauge. Mayroon tayo nakukuhang negative 18 PSI. Yan po negative 20 PSI. Ito po. So, undercharge po yung ating refrigerator mga kamaster. Meron naman tayo nakukuhang 0.4 amperes mga kamaster. Ibig sabihin, hindi na namatay yung compressor, no? Dahil naibalik po natin yung original na value ng sensor na ito. Hindi naman po sira yung sensor, bakit pinalitan. Okay? Kapag pinalitan mo siya ng, ulitin ko, kapag pinalitan mo siya ng 1.7 na kilo ohms na value ng sensor, mamamatay po ang compressor kasi nga po hindi po match doon sa nakaprogram sa system na 9 to 10 kilo ohms mga kamaster. 0.4 amperes, hindi na po namamatay ang compressor. At the same time, negative 20 PSI naman ho tayo yung ating nakukuhang pressure. Okay, paalala, kaya po tayo nandito dahil second opinion. Para malinawan si Sir kung ano talagang problema ng kanyang refrigerator, bakit patay-sindi yung kanyang refrigerator at mahina ang lamig. Ngayon, dalawang bagay. Kaya siya patay-sindi kasi nga po, yung value ng sensor na naipalit ay mali. Pangalawa, bakit mahina ang lamig? Siyempre, undercharge po. Ayan. So, maaaring mayroon po siyang internal leak, mga kamaster. So, dalawa po ang issue dito. Undercharge, posibleng mayroong internal leak. Then, yung sensor, nasolve na ho natin yung sensor, bakit namamatay yung kanyang compressor. Kasi nga po, iba ho yung sensor na naipalit mga kamaster. Okay? So sana nakatulong itong munting video na ating ibinahagi sa ating mga kababayan technician para malaman kung ano nga ba talagang problema, bakit namamatay, patay-sindi ang compressor. So wag po tayong magpapalit ng value ng sensor na hindi naman match dun sa sa program ng ating system na 9 to 10 kilo ohms. So after mapalitan ng sensor, doon na patay-sindi na. So syempre hindi nga talaga lalamig dahil patay-sindi. Then sasabayan pa po ng undercharge na system na posibleng may internal leak. So nandito lamang ho tayo para matulungan si Sir para malaman ano nga ba talaga ang pinagmumula ng problema na hindi nakita ng ating minamahal na technician mga kamaster. Okay, so maaaring pababalikin ni Sir dito yung kababayan na technician kasi nung nakarang araw lamang doon ito ginawa mga kamaster. So under warranty pa po. Ang trabaho lamang po natin ngayon ay alamin kung ano ang pinaka-issue bakit patay-sindi. At nakita nga po natin na ulitin ko, yung sensor na ipinalit ay 1.7 kilo ohms. So hindi po sira yung thermostat sensor. Pinalitan po ng ating kababayan technician kasi sabi niya baka sira. So hindi naman po. Dapat bago tayo magpapalit ng sensor, siguraduhin natin na sira nga yung sensor na papalitan natin mga kamaster. Kasi kagaya nito, hindi naman pala sira ang sensor, ay dinadali pa. Okay? Na parang lumala pa tuloy. Nung pinalitan mo ng sensor, ay mas lalong lumala yung problema, patay-sindi yung compressor mga kamaster. At lumalabas dito, syempre, triblings po ang lalabas dyan mga kamaster. Okay, so okay na ho ito. I-off na ho natin. 0.4 amperes ha, 0.4 amperes mga kamaster. Okay? So maraming salamat po sa inyo lahat. Off na natin. Yun, off na natin. So
Yun, okay na. So maraming salamat po sa inyong lahat at magandang umaga po.